Powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan! Hello, pahinga! Hello, pride for blue! ACS! Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, lalo ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS! May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya, wow, white rose! White rose papaya! May glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with white rose papaya! White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! I'm Danvic Briones. I'm a visual artist and a cook, and this is my MX3 story. How does MX3 help you when it comes to your health? Canada made me slow down. What that does, lalo na with MX3, it enhances that because it's organic. So it helps you sustain that healthy lifestyle na hopefully will still be standing and being active in the next 30, 40, 50 years. MX3, dito ako, believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa gitna ng lumolobong populasyon, lumalaki rin ang demand para sa pagkain, kabilang na ang seafood. Upang matugunan ang suliraning ito, isang programa ang inilunsad ng pamahalaan para sanayin ng fish farmers sa makabagong teknolohiya at maging sa pagnenegosyo. Isa ka rin ba sa mga nagnanais magkaroon ng pangmatagalang aqua business enterprise? Ito na ang unang hakbang mo sa pagkamit ng iyong pangarap. Tara na't manood ng Masaganang Pinas Season 2 sa DZRH ngayong Sabado, August 29, alas 10:30 hanggang alas 11:30 ng umaga. Tayo na sa Masaganang Pinas. Hello, Washi! Laundry day na naman. Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride! All you need is pride! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon! Bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm! Kaya gamit ko, Charm Fabcon.
with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa charm! Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. I am Rexeline Ann Cabaltero Reyes. I am a practicing health professional here in Ontario, Canada. Let's go to MX3. Paano siya nakatulong? When I tried MX3, aba! My body loves MX3. Magiging mommy ka na after ng shift mo. So I really need that push and help from MX3 capsule, which makes me a better me. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinako, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. concert set list. Sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin Pilipinas, ang oras po natin 26 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na
ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang maulang umaga. Naku, ang TJIF natin. Sangaris Friday. It's August 28, 2026 na po. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Hanggang alas 11 po tayo ng umaga. Ngayong pong happy Friday morning. At syempre meron pa rin po tayo mga pasyente, sikapin nating matulungan. Ayan, pero sa ating mga kababayan, ingat-ingat po ha. Dahil ito po yung mga pag-ulan na nararanasan natin. Dahil meron daw po tayong low pressure area no, sa loob po ng ating bansa, Philippine Area of Responsibility, na merong medium chance na lumakas pa bilang bagyo. Alamin nga natin, hingi tayo ng update mula po sa DOST Pag-asa mula kay Sir Benny Solestareja. Sir Benny, good morning, maulang umaga. Good morning, maulang umaga din po, Miss May. Sa ngayon po, meron tayong minomonitor na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. At uli itong namataan, 655 kilometers east-northeast ng Batanes, may katamtamang tsansa na ma-develop bilang isang mahinang bagyo or tropical depression. Yan po ay maaaring bukas or sa araw po ng linggo at tatawagin natin sa local name na Pilandok. So yung kanyang magiging track ay moving dito sa may northern Philippine Sea towards Taiwan. So maliit lamang po ang tsansa na ito ay tatama sa ating kalupaan or magla-landfall. However, posible po nitong palakasin ang southwest monsoon or habagat at aasahan ang epekto pa rin po ng paminsan-minsang malakas na ulan dulot ng habagat dito sa western section ng Luzon. And within the next 24 hours, yung pinakang uulanin ay La Union, Benguet, Bataan, Zambales, and Occidental Mindoro. At meron din po mga occasional rains tayo over Metro Manila, ngayon din ang natitirang bahagi ng Ilocos Region and Cordillera. Rest of Central Luzon, many areas dito sa Calabarzon, kagaya ng Rizal, Cavite, Laguna, Batangas, pababa po ng Mindoro provinces hanggang sa may Antique. Merong paminsan-minsan mga pag-uulan na malalakas. And throughout the day po, meron pa rin tayong mga heavy rainfall warnings na itataas. At posibleng umabot pa yan sa orange and red rainfall warnings. Kasalukuyan po ang Metro Manila ay nasa yellow rainfall warning, but most of Central Luzon nasa orange warning or intense rains naman. At ang natitirang bahagi ng Luzon, plus Visayas, may chance po ng mga light to moderate rains. Bunso din po yun ng southwest monsoon. For Mindanao, partly cloudy to cloudy skies at meron lamang isolated po na ulan. Oo, Sir Benny, yung po bang mga pag-ulan-ulan na ito mararanasan natin until ito pong Sunday or until next week? Yes po, hanggang Monday, meron tayong nakikita pa rin na malalakas po ng mga pag-ulan dulot ng habagat. At yan po ay hanggat nandito pa sa ating PAR itong minomonitor natin na sama ng panahon na magiging Pilandok. Oo, mostly po mga umaga, no? Yung mga pag-ulan-ulan niya. Karamihan, hapon hanggang madaling araw po. Oo, kaya ako natatanong, Sir Benny, alam mo naman yung area namin dito sa CCP, ito yung lugar ng mga fun run di ba? Aming kaya lugar dito, kaya tinatanong na natin ngayon pa, naku, baka may mga nakaschedule na fun run ba? Sumabay pa yung long weekend, so oo, long weekend pa. Maglalabas. Oo nga. Oo. Maraming salamat, Sir Benny. Thank you. Maraming salamat, Sir Benny Solestareja mula po sa DOST Pag-asa.
Ayan, ingat-ingat lang po tayo mga kababayan. Panahon natin talaga to tag-ulan. Lalo na ang taghabagat. May taghabagat Alam mo na, pag sinabi mong habagat, ulan yan. Mga kaibigan, oras po natin. Ganap na pong 31 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga at sa bahaging ito ng ating pong programa, bigyang daan na po natin ha. Ito po yung inaabangan po ng marami, no? Lalong-lalo na po yung mga nag-iingat sa kanila pong atay. Ayan, so ating pong ihahatid sa inyo ang ating bantay atay sa pamamagitan po ng ating pong pakikipagkwentuhan, no? Kay Doc Jenny Lynn Agkawili Conde. Ito na po ang ating Bantay Atay. Isang magandang umaga po muli sa lahat po ng ating mga nakasubaybay ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Ano po, oras na po para sa Bantay Atay, hatid pa rin sa atin ng Liver Prime. Alam nyo ba na ang ating atay o liver ay nagtatrabaho 24/7 para suportahan po ang ating katawan? Dahil po yan sa stress, puyat at ating pong lifestyle, mahalagang mas maging maingat po tayo sa pag-aalaga nito. Kaya ngayong araw po, pag-uusapan natin muli kung bakit mahalaga ang atay sa pangkalahatang kalusugan po natin at mabuting pangangatawan. Muli makakasama po natin ngayong umaga si Dr. Jenny Agkawili Conde upang bigyan muli tayo ng dagdag kaalaman para po sa pag-aalaga ng ating atay. Magandang umaga, Doc Jenny. Welcome back po. Magandang umaga, Miss May, at sa lahat ng nanonood ng Bantay Atay. Ito, pag-usapan natin, Doc Jenny. Ano po ba yung tinatawag na misconception tungkol po sa fatty liver o itong tinatawag nating fatty liver disease na nais po ninyong mas maunawaan ng mas marami po sa ating mga kababayan? Opo, Miss May, maraming misconceptions ang napapaloob sa fatty liver disease. Unang-una na misconception sa fatty liver disease, nakukuha lang ito sa pag-inom ng alak. So, ang fatty liver po, hindi lang ito eksklusibo sa mga manginginom or mga umiinom ng alak, pero pwede rin po itong ma-develop sa mga pasyente or mga taong kahit hindi umiinom ng alak. Lalo na yung mga pasyenteng may mabibigat na timbang o di kaya tumataas yung kanilang mga blood sugar or may mga diabetes o di kaya mga tumataas yung cholesterol. So pwede rin silang mag-develop ng fatty liver disease. Another misconception, Miss May, with regard sa fatty liver, dapat may maramdaman ang pasyente. So fatty liver disease is a silent disease. So kahit walang nararamdaman ng pasyente, pwedeng magkaroon ng tinatawag nating fatty liver na pwedeng mamaga ang atay na hindi natin nalalaman o di kaya pwede nang magkaroon ng peklat or pagkasira ng atay nang walang nararamdaman ang pasyente. Ang isang another misconception with regard sa fatty liver, hindi na siya pwedeng bumalik sa normal. So which is hindi totoo yon, Miss May, na pag may fatty liver, pwedeng bumalik sa normal na atay ang kanilang atay. So kung mag-maintain lang sila ng tamang timbang, mag-maintain ng healthy lifestyle, healthy diet, and mag-exercise, pwede pong bumalik sa normal ang fatty liver. Ayun, pag naririnig ko yung timbang, tamang timbang, eto po, ano po yung pinakamahalagang hakbang na maaaring gawin po natin para maiwasan yung fatty liver disease? Opo, so ang pinakamahalagang hakbang sa pag-iwas ng fatty liver disease or what we call the cornerstone of management of fatty liver disease would still be lifestyle intervention or lifestyle modification. So yung pagkakaroon ng healthy diet, kumain ng mga masustansyang pagkain, more of gulay, prutas, iwasan na rin yung sobrang kain or lamon, isa rin yun, kasi kasi nga pwedeng magpataas din ng mga blood sugar, at saka cholesterol. So maganda rin na mag-maintain ng kontrolin yung mga blood sugar, cholesterol. Katulad nga ng binabanggit ko mismo sa aking mga pasyente, ang diabetes or pagkakaroon ng mataas na blood sugar, hindi lang yan sa pagkain ng matatamis, kundi sa dami ng kinain. Ayun, dami na naman nating natutunan mula kay Doc Jenny, tungkol po sa wastong pag-aalaga ng ating atay. Tandaan po, ang liver care ay bahagi po ng isang healthy lifestyle. Kasabay pa rin po ng tamang pagkain, sapat na pahinga at regular na paggabay po ng ating doktor. Kaya naman, kung meron po kayong diabetes
diabetes, high cholesterol, overweight o unhealthy ang lifestyle, panahon na para magbantay atay. Ask your doctor about Liver Prime. Ito ay may silibin, phosphatidylcholine, powered by phytosome technology na may hanggang 4 times better absorption para mas epektibong makatulong sa pagprotekta po ng atay. Meron din itong multivitamins at zinc para sa dagdag na suporta sa liver health. Visit the Liver Prime Facebook page for liver health tips, early risk assessment at tamang gabay sa pagprotekta po ng ating atay. Sabay tayo magbantay atay. Get Liver Prime 120 mg at SRP 42 pesos 40 centavos or Liver Prime HD 240 mg at SRP 70 pesos 50 centavos at leading drugstores nationwide. Ask your pharmacist today. Ayan po ang ating bantay atay, no? Marami tayong natutunan. Kaya nga, sabi natin, ingatan natin ang ating atay. Diba? At syempre, yan po ay hatid sa atin ng bantay atay sa pamamagitan po ng Liver Prime. Maraming salamat, Dr. Jenny Agkawili Conde. Oras po natin, 38 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Babalik po tayo, standby sa ating pong pasyente. DZRH Operation Tulong. Ang oras na amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MVS, Trending and Viral Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alawin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ngayong ika-87 taon ang kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang DZRH, patuloy pa rin magbabalita, magseserbisyo at magbibigay pag-asa sa iba't ibang sulok ng bansa.
1994 nga nang inilunsad ang One Nation, One Station sa inisyatibo ni NBC Media Group Chairman Mr. Fred J. Elizalde. Naabot ang nasa 97% ng populasyon sa Pilipinas gamit ang nationwide satellite broadcast. Patunay ang 20 relay stations mula Luzon, Visayas at Mindanao sa patuloy na dedikasyon ng DZRH sa loob ng maraming dekada. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. 12:00 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and various show nakahandang. Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Yan sa ang kabuhanan din palatuntuan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
Samantalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH. Pilipinas, oras po natin, 48 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, sa bahaging ito na ating programa, bigyang daan na po natin yung ating pong mga pasyente. Actually, meron tayong 2 pasyente. Isa po ay taga Zamboanga, Sibugay. At yung isa po ay taga Calamba City, dyan po sa Laguna. Bigyang daan po muna natin yung pong taga Zamboanga, Sibugay, 18 years old, si Ibrahim Jenani Saripa. Siya po ay taga Purok 7, Mabini, Malangas, Zamboanga, Sibugay. Meron pong katarata sa kanya pong edad, na 18 anyos. Meron na pong katarata yung kanyang 2 mata. At ito pong si Ibrahim ay nabulag dahil po dun sa pagkakasakit nga po na-confine sa isang emergency hospital dyan po sa Zamboanga, Sibugay noong pong March 8 hanggang March 12 nito pong taon. At na-diagnose nga po na mayroong katarata na yung kanyang mga mata. Siya po ay pinapupunta ng kanyang doktor sa isang ophthalmologist para po makita kung ano yung problema nung kanyang 2 mata dahil ay total loss na daw po yung vision At ang advice po ng doktor ay maoperahan na po sa katarata, cataract surgery. Dahil po sa kakulangan ng sapat na halaga, hindi po nagawang magpatingin po sa isang ophthalmologist. Kaya sumulat po sila sa atin dito po sa DZRH Operation Tulong at ngayon sikapin nating makausap, Pero bago po dyan, sandali lamang. Meron lamang tayong bibigyang daan. Sandali. Flash Report. Flash Report! Punta muna tayo sa Manila International Airport. Sapagkat ang Manila International Airport Authority daw po ay kinumpirma na hindi na itutuloy yung rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 4. Alamin natin, bakit kaya? RH15, Giselle Ricafort sa detalye niyan. Giselle? Kinumpirma Ms. May ng Manila International Airport Authority, hindi na itutuloy yung rehabilitasyon ng Terminal 4 ng Ninoy Aquino International Airport. Sabi sa DZRH News ni MIAA General Manager Eric Ines, nag-abiso na sa kanila verbally yung new NAIA Infra Corporation. Pero hindi pa anya natatanggap ng MIAA yung opisyal na komunikasyon mula sa bagong operator ng paliparan. Gagawin na lang parking area ng mga eroplano, sabi ni Ines, yung sanay lokasyon ng Terminal 4 sa dating International Cargo Terminal upang mas maraming pasahero yung ma-accommodate doon. Paliwanag niya, dumami yung mga flight at pasahero sa NAIA, kaya kailangang iprioridad yung parking area ng mga aircraft. Pero tiniyak ng General Manager na pinapaspasa na yung konstruksyon ng NAIA Terminal 5 sa Ginibang Philippine Village Hotel na inaasahan na matatapos sa dulo ng 2027. Sinusubukan pa ng DZRH News na makuha yung bahayag ni NNIC General Manager Angelito Alvarez. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, Giselle Ricafort. At ngayon mga kaibigan, balikan po natin yung ating pong pasyente, si Ibrahim Saripa. Ibrahim, magandang umaga. Good morning. Naku, naputol si Ibrahim. Ayan po,
Okay na. Okay, nasa linya na natin. Ibrahim, good morning. Good morning po, ma'am. Okay. Anong tawag sa'yo? Ibrahim o Jenani? Depende na po kung ano po yung nakasanayan. Kadalasan po yung nakasanayan sa palayo ko po. Teteng lang po. Anong tawag sa'yo? Teteng lang po. Teteng. Teteng. Oo. Si Teteng. Ikaw ba ilan kayo magkakapatid? 6 po kami magkakapatid, ma'am. At saka ako po yung pinakabunso. Ikaw yung pinakabunso. And then, nag-aaral ka pa ngayon, Teteng? Nakapaghinto na po ako dahil nga po sa mata ko kasi nga palala po. Hindi na po ako nakakalakad mag-isa. Oo. So, anong year mo nung nag-stop ka? Grade 9 lang po. Grade 9, oo. Tapos, until now, hanggang ngayon, hindi ka pa nakapag-check up sa ophthalmologist? Hindi nga po, kasi nga po, bukod sa malayo pa ang ospital sa amin kasi, bukid lang po kasi yung sa amin, malayo sa syudad, malayo sa ospital, at saka wala din po kaming pera na panggastos papunta doon at saka pagpa-check up po. Oo, so kaya hindi, pero sa inyong magkakapatid, ikaw lang yung may ganitong medical case? Opo, ako lang po yung may kapansanan sa aming magkakapatid po, ma'am. Oo, so saan ba may malapit na ospital sa inyo? Base po sa sinabi ko na nagpunta kami ng doktor dito sa bayan namin. Hindi kumpleto yung yung para daw sa mata para masuri ang lahat. Bali inirecommend ako sa malayong hospital para masuri yung sakit ng ulo at mata ko. Malayo po sa amin, ma'am. Isang probinsya po yun na magbabas pa po. Kaya doon po kami nahirapan. Oo, kasi bata ka pa 18 years old, di ba? Pero nung doon ka nagpa-check up sa Malangas? Malangas po, ma'am. Malangas. Sa Malangas Hospital po. Emergency infirmary na walang facility para sa iyong sa iyong kapansanan. Okay. At ano daw yung pinakamalapit saan daw? At anong pangalan ng pinakamalapit na ospital? Sa sa Ipil, Zamboanga, Sibugay po. Dito sa tawag nito, yung main talaga po, yung pinakamalaking syudad ng Malangas po, yung parang kagaya po ng Zamboanga. Oo. Bali, ang sinabi po ng doktor, pag hindi po daw ma-process dito po sa hospital na to, ipoproceed nila po ako sa Zamboanga City, sa Region 9. Bali, yung taga-tingin na talaga ng mata po, na di namin po yun kaya, ma'am. Kapag pupunta ng Zamboanga City, anong sasakyan mo? Magbabas po kami. Ilang oras ang biyahe from Zamboanga, Sibugay? Dito sa magsisimula po ng mga 9 o'clock, makakarating po kami ng 3 ng hapon po. So 9 o'clock ng umaga? Opo. Mga 6 hours, ganon. Ang Zamboanga, Sibugay ba may plane going to Zamboanga City? Wala po, kasi hindi naman po talaga to city yung sa amin, ma'am, yung syudad namin. Oo. Tapos Malangas, no? Bayan ng Malangas. Opo. Okay. So kaya hindi mo magawa na makapag wala bang pwedeng lapitan dun sa Malangas, diyan sa Malangas para makapagpa-check up ka sa Zamboanga City? Wala kayong nalapitan sa inyong munisipyo? Nakalapit naman po ako, bali binigyan naman po ako ng paunang panlunas po, kagaya ng mga pangpa-check up lang po dito sa malapit, kagaya ng mga gamot. Okay. Pero bukod po yung para operation sa mata ko po, hindi nila po magagawa kasi parami po silang mga natutulungan Buda, bali hindi po ako mauuna. Okay, so Teteng, ikaw ay malaki ang iyong pag-asa pa, no? Na makapagpatingin pa, no, masuri ng mga espesyalista yung iyong mga mata. Opo, ma'am. Pangarap ko po talagang makakita po ulit kasi nga po malaki po ang pangarap ko na makapagtapos ng pag-aaral para po sa mga magulang ko. Pero dahil po sa kapansanan ko, hindi ko po magawa ang pwede ko pong gawin, ma'am. Okay, sige, manawagan ka, hingi tayo ng tulong at sikapin natin na ikaw ay madala sa isang espesyalista dyan sa Zamboanga City at sikapin nating makipagtulungan, makipag-coordinate tayo. Go ahead, Teteng. Magandang umaga po. Una-una po sa
DCRH Operation Tulong. Ako po sana ay nananawagan na sana po matulungan niyo po ako sa pangangailangan ko po, kagaya ng pagpapagamot ko po sa mata ko at yung sakit ng mata at ulo ko po, na makabili po ako ng gamot at lunas ko po. At saka masuri po ang sakit ng mata at ulo ko po. Sana po matulungan niyo po ako na kahit kakaunting tulong na maaalis lang po ang sakit ng mga mata at ulo ko. Nangangailangan po talaga ako ng tulong, na sana po may kusang loob at may pusong busilak na maawa pong magbigay ng tulong sa akin, ma'am. Salamat po, ma'am. Okay, Teteng, sa mga maaring makatugon po, pwede tayong magbigay ng tulong pinansyal sa pamagitan po ng GCash account ng DCRH Operation Tulong, sa pamagitan po ng ating ipiwi na Pearl Hesoro. Naka-flash po sa inyong television screen 0956-197-9471 at para po yan kay Ibrahim Jenani Saripa. No po, para po kay Teteng. Ayan, Teng, para siguro bigyan ka muna namin doon sa regular na donasyon galing sa butihing Supremo Senator Lito Lapid, 2,000 pesos, Teteng. Maraming salamat po. Nauna po kay Sir Lito Lapid po. Maraming salamat po at sa mga staff din po ng Operation Tulong. Okay, bigyan ka ng Manila Travelers, ang grupong matulungin ng Mayor Lacaideo Macalma, 3,000 pesos. Maraming salamat po kay Mayor. Kay Mayor. Tulong na po to sa akin na makabili po ako ng maunang lunas ng mga gamot na pag-iinda ko po sa sakit. Maraming salamat po sa inyong lahat. And another 1,000 pesos, mabilis ang Sir Eddie Alvarez and PPG, 1,000 pesos para sa iyo. Sa ating Maraming GCash. salamat po, Sir Alvarez. Napakalaking tulong na po sa akin yung mga naibigay nyo. Sana po, biyayaan po kayo ng Diyos. Maraming salamat po. Okay, ganito, Teteng, sisikapin natin na magkaroon ng mga koordinasyon na para nang sa ganun na makapunta ka sa isang espesyalista sa mata, okay? Opo, ma'am. Okay, babalikan ka namin, okay? Teteng, in the meantime, may lagi ka mag-iingat at magpapalakas, ha? Okay, ma'am? Maraming salamat po. Okay, babalikan natin yung case na yan ni Ibrahim Jenani Saripa. Si Teteng, 18 years old, dyan po sa Zamboanga, Cebu, guys, sa sobrang kahirapan, di po makapunta sa ospital dahil ang ospital nilang pinakamalapit yata Zamboanga City, pero sikapin ng Operation Tulong na ating pong mabigyang daan itong kanya pong inilalapit. Flash Report! Flash Report! Yun daw pong higit 200 personnel at opisyal iniimbestigahan na po sa slot for sale sa Bureau of Fire Protection, at yung kanila pong Deputy Regional Director ni-relieve na. Alamin natin ang buong detalye niyan, ibabalita ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Sa pwesto, Deputy Regional Director for Administration o DRDA ng Bureau of Fire Protection sa Calabarzon. Ito ay matapos siyang ikanta ng BFP personnel na naaresto ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police sa isang entrapment operation sa Pampanga bilang kasabwat umano sa slot for sale modus o yung bentahan ng pwesto para makapasok sa kawanihan. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni Interior Secretary John V. Cremulya na isinailalim na rin ng mataas na opisyal sa restricted duty habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ngunit maliban sa DRDA, inanunsyo ni Cremulya na iniimbestigahan na rin ng otoridad ang nasa 200 pang tauhan ng BFP. Kabilang dito ang lahat ng Regional Director ng ahensya na ni Cremulya, bahagi ng tangkang paglinis na nadiskubreng web of corruption. Pakinggan natin ang kalihim. Lahat ng opisyal ng BFP, bukas na kayo ngayon, at umani kayo, o hahabulin namin kayo hanggang matapos ang karir nyo. Ang imbestigahan namin ngayon ay lumagpas ng 200 tao na tungkol sa slots for sale. Again, I am warning you. I am serious and I will go after all of you. Hindi ako natitigil hanggang makulong kayo lahat na tagal sa servisyo. At ilig Secretary John V. Cremulya, batay sa investigasyon, aabot sa 100 hanggang 800,000 piso ang hinuhutot ng mga sangkot sa slot for sale.
Mula sa mga aplikante ng Bureau of Fire Protection, karaniwan nilang nakukontak ang mga ito sa Facebook pagkapaskil ng kanilang mga pangalan sa social media platforms. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Thank you, Eniel Parrosa. Mga kaibigan, babalik po tayo. Oras natin, 2 minuto na po makalipas ang 11:00 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Gonzales, yung labi daw po ng 25 anyos na babaeng nawawala sa sunog dyan sa Quezon City. Naku po, natagpuan na. Hingi tayo ng update, Val. Go ahead sa detalye niyan. May bago mag-alas 10 ng umaga kanina nang matagpuan sa nagkalat na mga debris ng nasunog nilang bahay ang labi ng nawawalang 25 anyos na babae. Sa gitna ng malakas na pagulan ay nakita ang mga labi ng biktima. Sa report ng kasintahan ng 25 anyos na babae sa mga operatiba ng Bureau of Fire Protection, bumalik daw ng bahay itong biktima hanggang sa hindi na nila makita mula bago mag-alas 7 hanggang alas 10 ng umaga. Aabot sa 10 bahay ang natupok ng sumiklab ang sunog sa 13th District, Barangay Damayang Lagi, Quezon City. Nasa lugar pa ngayon ang humigit pulang 20 pamilya na nawalan ng bahay, kuryente o sa electrical wiring sa hinihinalang pinagmulan ng sunog. Dahil kahapon pa ay may mga naaamoy na raw na nasusunog na kawad ng kuryente ang ilang mga residente. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales.
Samantala mga kaibigan, bago tayo magpaalam, isang-isa na lang, no, ihabol lang natin yung pong ating pasyente, pangalawang pasyente na si Kuya Christopher Javier, 46 years old, ng Calamba City, dyan po sa Laguna. At lumapit din po yan dahil kailangan din po niya ng medical assistance, pambili po ng kanyang mga gamot. Ay ibibigay po natin yung pong 2,000 pesos mula po kay Senator Lito Lapid at yung 3,000 pesos mula po sa Manila Travelers. Ayan, and another 1,000 pesos again mula po sa ating GCash donor, ang Sir Eddie Alvarez and PPG. Kaya tayo po ay nagpapasalamat dahil hindi ko na ipakita yung para kay nanay Anyway, maraming salamat po at tatanggapin po yan ng ating pasyente, pangalawang pasyente ngayong pong Friday, si Kuya Christopher Javier. Again, maraming salamat Sen, Lito Lapid, and of course Manila Travelers at Sir Eddie Alvarez and PPG. Mamaya po bibigyang daan natin sa ating programang Public Service Hour. Si Nanay Virginia ay nagpunta po dito kasi si Nanay Virginia mula po sa Gregorio del Pilar Street, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City kahapon ay iika-ika Tapos siya daw magpoproseso ng kanyang papers sa Philippine Statistics Authority, sa PSA. Hindi namin pinayagan dahil ito pala'y umalis ng bahay, di nagpaalam doon sa kanyang mga anak at apo Ayan, pero naibalik po namin, kaya pasasalamatan natin ang ating pong lifetime team leader si Bong Briones dahil ligtas po nating naihatid si Nanay Virginia Naval dyan po sa Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Mamaya ikwento natin kung ano yung kanyang bigla ang pagpunta dito. Minsan doon po kami medyo nangangamba pag napunta po dito ang isang, imagine nyo, 80 years old nakakapunta dito, pero isinakay naman, ibinaba sa maling lugar, tapos naisakay nakarating dito sa amin. Hinahanap po ako kaya mamaya may yung binabaan, pero naihatid naman dito sa DZRH at nagkita kami kahapon. So mamaya po pasasalamatan din natin yung mga tumulong sa kanya. Naku, kahirap pagka mga senior citizen ay naglalakbay ng walang kasama, wala man lang guide na apo o kaya relatives o pakamag-anak. Naku, kahirap. Anyway, sige po. At mamayang hapon ikwento natin yung tungkol dyan. Mga kaibigan, pansamantala po sa pangalan ng buong puwersa ng DZRH News Center, DZRH Operation Tulong. Maraming salamat EP, Wina Pearl, Hesoro, at si Ellen, and then si Bea. Het and RH TV, ako naman may binauhan para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na po, inabangan yung drama love story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko.